Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang action thriller film na, Weekend in Taipei. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa Taipei, Taiwan, kung saan ay may isang mayamang negosyanteng nagngangalang Kwang ang katatapos lang umattend ng hearing. Pinaratangan siya sa pagbebenta ng peking carbon offset, hanggang sa ilegal na paraan ng pangingisda. Sa harap ng media ay humingi siya ng paumanhin sa pamilya niya at sa libu-libong empleyado ng kumpanya niya na naapektuhan sa issue. Nangako siya na patutunayan niya na hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya. Nababalisa siya sa sitwasyon kaya tinawagan niya ang kanyang asawang si Joey upang pakalmahin ang sarili. Sa kasamaang palad, hindi narinig ni Joey ang tawag dahil abala siya sa me time niya sa isang showroom ng luxury sports cars. Agad na naakit si Joey nang makita ang isang pulang Ferrari. Sa sandaling iyon ay hiniling ni Joey sa ahente na subukan ang sasakyan. Hindi inaasahan ng salesman na Fast and the Furious siya sa pagmamaneho ng kotse. Sa takot ay halos atakihin sa puso ang lalaki. Nang matapos ang test drive ay nagpa siya si Joey na bilhin ang sasakyan ng cash. Pagkatapos ay dinala niya ang Ferrari sa kanilang tinitirahang kondominium nang walang pag-aalinlangan. Pagdating ni Joey sa kondo ay sinalubong siya ni Kwang na agad na tinanong kung saan siya naglamyerda maghapon at bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag. Bukod pa rito ay pinagpaliwanag niya si Joey kung bakit bumili ng bagong Ferrari gayong mayroon na silang mga mamahaling sasakyan na bihirang gamitin. Mahinahong sinabi ni Joey na binili niya ang kotse bilang regalo para sa kaarawan ni Kwang. Tapos ay tinungo niya ang silid ng kanyang anak na si Raymond. Kumpara sa kilos niya kaharap ang asawa, naging mas malambing siya sa harapan ng anak. Sa sandaling iyon ay napansin ni Joey na nag-iimpake ng kanyang damit si Raymond. Sinabi ng anak na plano niyang umalis patungong Paris dahil hindi niya matiis ang ginagawang kalokohan ng kanyang ama, lalo na ang pagsira nito sa ecosystem ng karagatan. Pagkatapos ay ipinahayag ni Raymond ang pagkadismaya sa kanyang ama at sinabi na ayaw niyang nandoon siya sa kondo kapag inaresto si Kwang. Pinagalitan ni Joey ang anak sa pagtuligsa sa ama niya. Pinaalala niya kay Raymond na malaki ang utang na loob ng pamilya nila kay Kwang. Lumalabas na si Kwang ay hindi tunay na ama ni Raymond. Ayon sa kwento ni Joey sa anak, ang ama niya ay isang pastry chef na namatay sa isang car accident. Samantala sa Minneapolis, USA, isang lalaki ang sugatan ang napalibutan ng mga pulis sa labas ng isang Chinese restaurant. Layo ng mga pulis na arestuhin siya. Ilang sandali lang, isang babaeng pulis na nagngangalang Charlotte, na siyang nakatataas ni John, ang dumating at iniutos sa mga pulis na palayain siya. Ang lalaking nakilala bilang John ay natuklasang nagtatrabaho kasama si Charlotte bilang mga agent ng US Drug Enforcement Administration o DEA. Galit na galit si Charlotte at naiinis sa asal ni John. Sa halip na malutas ang problema, tila gumagawa pa siya ng bagong problema. Sa wakas ay inamin ni John na nabisto sila bilang undercover. Lumalabas na aksidenteng nahulog ni Santiago ang kanyang police badge na naglantad ng kanilang pagkakakilanlan sa mga kriminal. Dahil dito, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni John at mga miyembro ng gang. Sa kabutihang palad, bihasa si John sa martial arts at nagawang talunin ang mga kriminal isa-isa. Napag-alaman na ang mga taong nakaengkwentro nila ay nagtatrabaho sa Kwang Enterprises. Kahit pa tinakot ni John ang isa sa mga tauhan ni Kwang para ipagtapat ang mga krimen ng amo, nanatiling tahimik ang lalaki at tumangging magbigay ng anumang impormasyon hanggang sa patayin ito ng sariling kasamahan bago tumakas. Hindi man nakakuha ng direktang impormasyon, may natuklasan si John na ebidensya na magdidiin kay Kwang. Ito ay ang ilegal na substance na nakalagay sa lata ng sardinas. Ang natuklasan niya ang nagbigay ng pag-asa sa mga pulis na magpapatibay sa kanilang mga hinala tungkol sa mga ilegal na gawain ni Kwang. Mabilis na inihayag ng mga pulis ang natuklasan sa publiko at sa media. Sa kasamaang palad, kahit na may ebidensya ng kontrabando, hindi pa rin nila pwedeng arestuhin si Kwang. Dahil wala itong record ng anumang ilegal na transaksyon, at ang makapangyarihang impluwensya ni Kwang ay ang nagbibigay sa kanya ng proteksyon upang matakasan ang batas. Determinado si John na makahanap ng mas matibay na ebidensya kaya humingi siya ng pahintulot sa nakatataas na mag-travel siya sa Taipei at magsiyasat ng mas malalim sa mga operasyon ni Kwang. Gayunpaman, tahasang tinanggihan ni Charlotte ang kanyang kahilingan, dahil nag-aalala ito sa kanyang kaligtasan. Sa halip ay sapilitang pinagbakasyon ni Charlotte si John ng 1 linggo.
Samantala, sa kondominium ni Kwang, pumasok si Raymond sa kanyang opisina. Na-curious siya sa isang rhinoceros na figure na nakita sa mesa. Nang hawakan niya ito ay biglang lumitaw si Kwang. Tinanong siya ng stepfather niya kung ano ang kailangan niya. Malamig na sumagot si Raymond na naghahanap lamang siya ng pantasa para sa kanyang mga drawing. Sa kabila ng pagsisikap ni Kwang na mapalapit kay Raymond ay nananatiling dumidistansya ito sa kanya. Ipinakita ni Raymond na wala siyang interes sa anumang ialok sa kanya ng kanyang stepfather. Kasabay nito, dumating si John sa airport na nakasuot ng Hawaiian-style na polo, ngunit sa Taipei ang tungo niya. Sa kabila ng kanyang kakaibang hitsura, nag-book si John ng plane ticket sa ilalim ng pekeng pangalan na George Washington. Pagdating sa Taipei Airport, sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan na sina Simon at Freddie, at dinala siya sa isang hotel. Sa kabila ng plano niyang isang linggong pagbisita lamang, 3 malalaking malita ang bitbit niya. Ang laman ng mga malita ay hindi mga damit pang swimming sa beach, kundi isang arsenal ng mga baril at pistol. Ang tunay na layunin ni John sa Taipei ay hindi upang mag-relax, kundi upang hanapin ang ledger ni Kwang. Balik sa kondo ni Kwang, ipinatawag niya ang asawa sa kanyang opisina. Nabigla si Joey nang makita ang anak na sinasaktan ng mga tauhan ni Kwang. Agad niyang inawat ang tauhan na binitbit lang siya. Ibinunyag ni Kwang na nagtaksil ang stepson niya dahil kinuha nito ang ledger at ibinigay sa otoridad. Upang maprotektahan ang anak, sinubukan ni Joey na kumbinsihin si Raymond na ibunyag ang kinaroroonan ng ledger upang di na siya masaktan. Pag-ulong na sinabi ni Raymond na naibigay na niya ang ledger sa isang agent na nagngangalang John Lawler. Nagulat si Joey na para bang kilala niya ito. Pagkatapos ay hiniling ng anak sa ina na bigyan siya ng 5 minuto. Kahit hindi ganap na nauunawaan ang intensyon ni Raymond, nagtiwala si Joey sa kanya at naniwala na tama ang ginagawa niya. Sinimulan ni Joey na harapin si Kwang upang lumipas ang oras gamit ang bawat posibleng taktika. Sa kasamaang palad, habang lumilipas ang minuto ay lalong nag-aalboruto si Kwang. Pinilit niya si Raymond na ibunyag ang kinaroroonan ng ledger. Ayaw niyang masaktan ang kanyang ina, kaya't sa wakas ay ipinagtapat ni Raymond na ibinigay niya ang ledger sa isang kaibigan na nasa Marriott Hotel sa room 2018. Agad na inutusan ni Kwang ang kanyang mga tauhan na kunin ito. Napuno na ang salop ni Kwang kaya binalak niyang patayin na ang tinuring niyang anak sa matagal na panahon. Sa kagustuhan na mailigtas ang anak ay nakaigkas si Joey at napatay ang tauhan ni Kwang. Pagkatapos ay sinabihan ng asawa na pakawalan na sila. Sa di inaasahan ay natanggal ang pagkakatali kay Raymond kaya nagawa niyang mapukpok sa ulo si Kwang na kailanman ay hindi niya tinanggap bilang ama. Sa hotel, natanggap ni John ang pinadalang ledger ni Raymond. Kumuha si John ng kopya nito gamit ang kanyang cellphone. Balik sa mag-ina, agad silang umalis at tinungo ang hotel upang magbigay babala sa taong pinagbigyan ng ledger. Samantala, dumating ang mga tauhan ni Kwang sa hotel. Gayunpaman, nang bumukas ang pintuan ng room 2018, hindi si John ang kanilang nakita kundi isang babaeng may kakaibang itsura. Napagtanto nilang naloko sila ni Raymond, kaya't galit na galit si Kwang at ang kanyang mga tauhan. Maya-maya pa'y dumating sina Joey at Raymond sa hotel at dumiretso sa silid ni John. Nakita ni John si Joey at tila nagulat na parabang nakita niya ang isang tao mula sa kanyang nakaraan. Nang buksan niya ang pinto ay hindi na nag-aksaya ng oras si Joey sa mga nakaraan nila ni John at agad na binalaan ito na may mga assassin si Kwang na papatay sa kanya. Ang balitang ito ang nagpagulo sa isip ni John, lalo na nang malaman niyang may koneksyon si Joey sa isang kriminal tulad ni Kwang. Lalong ikinagulat ni John ang pagsiwalat ni Joey na napangasawa niya ang leader ng sindikato na si Kwang. At si Raymond ay anak nila ni John. Habang pinoproseso pa ni John ang impormasyon, biglang dumating at inatake sila ng mga tauhan ni Kwang. Pinaulanan sila ng bala ng mga tauhan ni Kwang. Sa kasamaang palad, nakapatay man ng ilang kalaban ay napatay din ang 2 kaibigan ni John na si Freddie at Simon. Naghagis si John ng smoke bomb upang malimitahan ang mga nakikita ng mga umaatake. Pagkatapos ay naghagis siya ng granada upang matigil pansamantala ang pag-atake ng mga assassin. Sinamantala ni John ang pagkakataon upang makatakas sila sa pamamagitan ng pagdaan sa air vent ng hotel. Inakay niya ang mag-ina palabas ng hotel nang hindi napapansin. Gayunpaman, inabutan na sila ng mga rumispondeng pulis. Habang nakakubli ay pinakilala ni Joey si Raymond sa kanyang tunay na ama na si John.
Nang makatsyempo ay nakalabas sila. Ngunit napansin sila ng mga pulis kaya sila ang pinagtuunan ng pansin ng mga ito at hinabol. Ipinaalam ni Joey kay John na malakas ang kapit ni Kwang sa mga pulis at opisyal ng lungsod. Bukod pa rito, walang pahintulot si John sa kanyang supervisor na mag-imbestiga sa Taipei kaya pwede siyang arestuhin anumang oras. Habang tinutugis sila ng mga pulis ay pinakita ni Joey ang kanyang kakayahan. Sa gitna ng mabilisang habulan ay pinag-usapan nila ang mga bagay tungkol sa relasyon nila. Sa gitna ng tensyon, naisipan ni Joey na linlangin ang mga pulis na humantong sa maling pagkaaresto ng isang food delivery rider imbes na sila. Sumunod na eksena ay makikita ng nakasakay sa tren ang tatlo tapos ay nangnakaw sila ng sasakyan at lumayo sa magulong lungsod. Nagising na lang si John sa silid ng isang ospital. Dahil sa tama ng bala ay maraming dugo ang nawala kay John kaya kinailangan na salinan siya ng dugo. Sa kabutihang palad ay parehas sila ng blood type ni Raymond na nag-donate ng kanyang dugo para maligtas siya. Bago sila umalis, lumapit ang doktor at mga pasyente kay Joey upang pasalamatan siya dahil siya ang kaisa-isang nag-donate ng malaking halaga upang maipagawa ang ospital na iyon. Pagkatapos ay dumiretso sila sa dating tirahan ni Joey. Nakilala ni John at Raymond ang lola niyang si Popo at pinsan niya. Hiniling ni Raymond sa ina na sabihin sa kanya ang mga hindi niya pa nalalaman. Kinwento ni Joey na kilala siya sa kanilang nayon bilang isang expert mechanic. Isang araw ay aksidenteng natagpuan ng mga taga-nayon ng isang sako ng mga ilegal na kalakal habang nangingisda sa dagat. Napagtanto ni Popo na mapapahamak ang mga taga-nayon kapag ni-report nila ito sa mga pulis kaya nag-utos siya na itago na lang iyon. Ilang araw ang lumipas, dumating ang grupo ni Kwang sa nayon upang hanapin ang nawawala nilang kalakal. Pinayuhan ni Popo si Joey na huwag magpakita sa grupo dahil bukod sa pagbawi ng kalakal ay dinudukot din nila ang mga babaeng natitipuhan nila. Sa kasamaang palad ay nakita ng mga bandido si Joey kaya tinugis siya ng mga ito. Nagamit niya ang kanyang kahanga-hangang kasanayan sa pagmamaneho upang takasan ang mga humahabol. Napahanga ang lider ng sindikato na si Kwang kaya inalok siya nito ng trabaho. Aksidenteng nagkakilala sina Joey at John. Bilang DA agent ay ipinadala siya para magmasid sa mga kargamento ng droga ni Kwang sa Taipei. Nagpanggap siya bilang isang kliyente. Natagpuan ni John ang sarili na hinahabol si Joey na may dalang ilegal na kalakal. Sa halip na ituring si Joey bilang kriminal ay nabighani siya sa kagandahan at kahusayan nito sa pagmamaneho. Nang tumaob ang sinasakyang kotse ni John ay iniligtas siya ni Joey. Doon nagsimula ang kanilang relasyon na nauwi sa kanilang pag-iibigan. Gayunpaman, di nagtagal ang kanilang relasyon nang aminin ni John na hindi siya buyer kundi undercover cop na lihim na inaalam ang operasyon ng grupo ni Kwang. Sa sandaling iyon ay ipinaalam ni John kay Joey ang malaking operasyon nila. Upang di madamay ay pinatakas niya si Joey. Naghiwalay sila na hindi alam ni John na buntis si Joey. Humingi ng tawad si John sa mga nagawa niyang kasalanan. Si Joey naman ay mahal pa rin si John kaya binigyan niya ito ng pagkakataon upang mabuo ang kanilang pamilya. Samantala, ni-review ni Kwang ang CCTV footage kung saan ay nakita niya si John kasama si Joey at Raymond. Lalong napuno ang galit niya nang makita ang lumang picture ng dalawa. Determinado siyang bawiin si Joey sa anumang paraan. Kinabukasan ay inimbestigahan siya ng mga pulis dahil sangkot ang kanyang mga tauhan sa nangyaring bar-ilan sa hotel. Itinanggi ni Kwang ang mga paratang dahil out na ang mga empleyado niya bago nangyari ang krimen. Upang ilihis ang hinala ng pulisya, iginiit ni Kwang na dapat nilang ituon ang paghuli kay John, na inaakusahan niyang pumatay sa kanyang mga empleyado at nangidnap sa kanyang asawa. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Joey sa fishing village na dating tirahan niya. Balik sa fishing village, tinanong ni John si Raymond kung may nalalaman siyang record ng operasyon ni Kwang bukod sa ledger. Nabanggit niya na minsang napansin niya ang isang di pangkaraniwang figurin na rhino sa opisina ni Kwang. Naisip ni John na ang figurin ay isang hard drive na naglalaman ng lahat ng ilegal na aktibidad ni Kwang. Nagboluntaryo si Raymond na kunin ito ngunit mariin na tinutulan ni na Joey at John ang kanyang ideya. Kinaumagahan ay matagumpay na natunton ng mga tauhan ni Kwang ang nayon ni Joey. Nang ibabalita na nila kay Kwang ang kinaroroonan ni Joey ay biglang lumitaw si John at inutusan itong manahimik. Pagkatapos ay mabilis na umuwi si John upang ilayo sina Joey at Raymond, ngunit nalaman niyang nauna nang umalis si Raymond upang kunin ang flash drive sa kondo ni Kwang.
Sa kondo ni Kwang ay nahuli si Raymond na kinuha ang flash drive mula sa Rhino. Pinigilan siya ni Kwang at tinawagan ang ina niya upang ipaalam na bihag niya siya. Upang matiyak ang kaligtasan ni Raymond, pumayag si John na ipagpalit ang kanyang sarili bilang bihag. Bagaman nag-aalinlangan si Joey, tiniyak ni John na magiging maayos ang lahat. Sa lugar ng kanilang tagpuan, sa wakas ay nagharap sina John at Kwang sa unang pagkakataon. Gayunpaman, nilabag ni Kwang ang kanilang kasunduan at sapilitang kinuha si Joey habang iniwan si John. Inutusan niya ang mga tauhan na patayin si John. Gayunpaman, mabilis na tinalo ni John ang mga tauhan ni Kwang. Tapos ay hinabol niya ang sinasakyan ni Kwang, Joey at ng kanilang anak. Samantala, habang nagmamaneho, malinaw na nadismaya si Kwang kay Joey dahil sa pag-alis niya. Ang nais niya lamang ay bumuo ng isang pamilya kasama si Joey at Raymond. Determinado si John na pigilan si Kwang kaya hinabol niya ang sasakyan ng buong lakas. Di nagtagal ay naabutan niya ang kotse at nagawang sipain si Kwang palabas. Sinubukang tumakas ni Kwang ngunit patuloy siyang tinugis ni John hanggang sa magpang-abot sila sa loob ng isang sinehan. Nang itutok ni John ang kanyang baril kay Kwang, sumigaw sa takot ang mga manonood at nagmadaling lumabas. Nakapagtataka na may mag-asawang matanda na nanatili sa upuan, na tila naaaliw sa matinding paghaharap ni na John at Kwang. Naglaban sina John at Kwang sa isang malupit na mano-manong labanan. Pagkatapos ng matinding palitan ng suntok ay lumalabas na mas nanaig ang kasanayan ni John. Agad namang inaresto ng mga pulis si Kwang sa salang ilegal na pagdadala ng baril. Kalaunan ay pansamantalang na-detain si John ngunit pinalaya siya sa tulong ng kanyang superior na si Charlotte. Sa kabila ng pagsuway sa mahigpit na utos ni Charlotte at kaguluhang nangyari, naituwid ni John ang kanyang sarili sa pamamagitan ng matagumpay na pagkuha ng flash drive na naglalaman ng detalyadong record ng mga ilegal na aktibidad ni Kwang. Dahil sa ebidensyang ito, sa wakas ay nahatulan si Kwang ng maraming taong sintensya sa kulungan. Pagkaraan ng isang mapanghamon at isang linggong puno ng aksyon, nagkaroon ng isang payapang bakasyon sa Paris sina John, Joey, at Raymond bilang isang masayang nagkakaisang pamilya. Hindi lamang muling nabawi ni John ang kanyang asawa at anak, kundi tinanggap din niya ang isang magandang baby girl na anak ni Joey.